siya. Para sa ganon, siya ay hindi na muling mahulog sa kasalanan. Amen po ba? Kaya po sa Panginoon, ang fellowship po natin, kahit na po minsan nagkakamali tayo, pumapalpak tayo, but the fellowship of God ay hindi po niya binibreak sa atin. Ibig sabihin, pag nakipag-usap ka sa Kanya, hindi pwedeng ayoko na makipag-usap sa iyo kasi gumawa ka ng mali. Nakikinig po ba kayong lahat? Si Lord gusto niya laging makipag-usap sa atin. Whether nakagawa ka ng mali, tumawag ka sa Kanya, siya ay makikinig sa iyo at tutulungan ka niya. Amen po ba? Paano, Pastor? Ba't pag yung mga lagi ka nakakagawa ng mali, parang nalalayo ka sa Diyos? Nalalayo ka sa Panginoon dahil sa iyo. Pero si Lord, hindi lumalayo sa iyo. Amen po ba? Yung tao na lang, na dahil sa siya nakakagawa ng mali, parang nagigilty siya na lumapit sa Diyos. Pero si Lord, walang problema kay Lord. Gusto kanyang kausapin. Gusto niya kanyang tulungan. Lumapit ka sa Kanya. Amen po ba? Kaya noon ang turo natin, pag nagkasala ka, nagkamali ka, your fellowship with God is broken. Ang totoo, yung fellowship mo sa Kanya, pero yung fellowship niya sa iyo, hindi niya pinuputol. Ganoon po sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga sabi ni Pastor Junio, every time you read the Bible, basahin mo yan in the lens of the grace of God. Basahin mo yan sa liwanag o sa salamin ng biyaya ng Diyos. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi kapag hindi po natin nakita yung biyaya ng Diyos, ang lagi nating sasabihin, nagkasala ka, galit na galit sa iyo si Lord, hindi ka na pakikinggan ni Lord, ayaw kang mapakinggan ni Lord. That is not grace. That is not the goodness of God. Amen po ba? Pag nagkamali ka nga, gusto kang kausapin ni Lord. Kasi gusto niyang tulungan ka para magtagumpay ka sa iyong nagawang pagkakamali. Amen po ba? Halimbawa, yung anak mo nagkamali, gusto mong kausapin. Sa ganon, tulungan mo siya, payuhan mo siya, padama mong mahal mo pa rin siya, at gusto mo siyang maging matagumpay sa kanyang kalagayan. Kaya po, totoo pala yun. Noon, iba rin ang pananaw ko, na kapag tayo nakagawa ng mali, putol na tayo kay Lord. No, hindi po pala. Tayo lang ang pumuputol. Nahihiya kasi tayo kay Lord. Amen ba? Tingnan nyo si Adan. Si Adan, nung magkasala siya, pumunta ang Diyos. Hinahanap siya. Pero si Adan nagtatago. Kaya tayo po, pag nagkakamali tayo, hindi po lumalayo sa atin si Lord. Nilalapitan nga tayo ni Lord. Para sa ganon, lumapit ka sa Kanya, papadama niyang mabuti siya, mabait siya, mahal ka niya, palalakasin ka niya, tuturuan ka niya nung dapat mong gawin, para hindi ka na mahulog doon sa kinahulugan mo. Nakikinig po ba tayong lahat? Ang problema, ang tao ang lumalayo. Tayo ang lumalayo, pero si Lord, dapat mong tandaan, hindi ka lalayuan ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Diyos. Amen ba? Amen ba? Kaya lamang tayo, nadana ba natin, parang malamig. Pero si Lord mainit pa rin. Ikaw lang ang malamig. Nakikinig po ba kayong lahat? Yung nakikinig, magsabi ng amen. Ang problema kasi minsan, may taong mahal na mahal ka, ikaw naman nanlalamig sa kanya. Ang parang naiisip mo, nanlalamig yung, halimbawa sa mag-asawa. Yung babae, mahal na mahal yung lalaki. Yung lalaki naman, parang nanlalamig siya. Sasabihin niya, nanlalamig yung asawa kong babae, pero ang totoo, siya pala nanlalamig. Sa Diyos po, hindi nanlalamig ang pag-ibig ng Diyos sa atin lahat. Amen po ba? Kaya lang minsan, tayong nanlalamig sa Kanya. Si Lord, hindi niya pinuputol ang fellowship and communion with us. Tayo lang po, pag nagkakasala tayo, nakakagawa ng mali, nahihiya tayong makapag-fellowship sa Kanya. Pero si Lord, hindi. Gusto niyang mapakinggan ka, gusto niyang lumapit ka. Kaya si Adan, nung magkasala si Adan, nihahanap siya ng Diyos. Kasi gustong makipag-fellowship ng Diyos sa kanya, kaya na si Adan nagtatago. Kasi nagkasala siya. Pero si Lord, hindi niya pinuputol ang komunikasyon between Him and us. Kaya lamang tayo minsan, nahihiya tayo. Nagkakaintindihan po ba tayong lahat? Sa ganun makita natin na kay Lord walang problema. Ang problema nasa atin. Kasi hindi po natin alam ang kaganapan at ang kalawakan o the extent of the grace of God. Nakikinig po ba kayong lahat? Noon, niisip lagi natin, naku, hindi ka sumunod, galit na galit sa iyo si Lord. Alam niyo mga kapatid,
Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Si Lord po, hindi na siya magagalit sa'yo. Isa lang ang umamen. Mukhang sa iba magagalit pa si Lord. Amen po ba? Bakit po, Pastor? Kasi ang lahat ng galit ng Diyos ibinuhos kay Jesus Christ nung siya'y namatay sa krus sa Kalbaryo. Kaya ang lahat ng galit niya ibinuhos na ron. Sa kasalanan, lahat ng galit niya sa kasalanan ibinuhos na. Kaya nga sa season natin ng biyaya, ang Diyos laging nagmamahal. Kahit na minsan nagkamali ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Bakit? Yung pag-ibig ng Diyos ang magbabago sa'yo. Yung kabutihan ng Diyos ang magiging dahilang lumapit ka sa Kanya. At yung kabutihan ng Diyos ang magbabago sa buhay mo. Nakikinig po ba tayong lahat? Ang problema lang natin sa panahon natin, marami inaabuso ang kabutihan ng Diyos. Mabait naman si Lord. Mabuti naman ang Panginoon. Kahit ako magkamali, mabuti naman ang Panginoon. Pero I tell you, kay Lord walang problema. Pero ang magkakaroon ng problema sa'yo. Ikaw mismo magkakaroon ng problema. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Halimbawa, ikaw ay nakadispalko ng malaking halaga. Bawa, nangutang ka. Nangutang ka ng 1,000,000. Niloko mo yung inutangan mo, hindi mo binayaran. Nakikinig po ba kayong lahat? Pag lumapit ka kay Lord, Lord, ako po ay nakapanloko ng tao, nakapandaya. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakapandaya po ako, nakapanloko po ako, Panginoon. Patawarin mo po ako, Panginoon. Mga kapatid, I tell you, pinapatawad ka ng Panginoon. Yung naniniwala doon, magsabi ng amen. Kay Lord, walang problema. Kaya lang, pag idinimanda ka noon, mananagot ka sa batas ng tao. Pwede kang makulong, pero kay Lord, walang problema. Pag lumapit ka sa Kanya, ang Diyos ay Diyos ng kabaitan at kabutihan. Kaya lamang, pag meron kang mga nagawa na labag sa batas ng tao, mananagot ka sa batas ng tao. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pero, sa harap ng Diyos, pag humingi ka ng tawad, walang problema. Ang Diyos, hindi nagtatanim ng sama ng loob sa'yo. Mahal ka ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya lamang, pag meron ka tayong mga nasuway, there are times may mga consequence na dumarating. Pero, nais kong sabihin, na halimbawa, nakikinig po ba kayong lahat? Halimbawa, ikaw ay nakagawa ka ng isang bagay na mali sa harap ng Diyos. Tapos bigla kang nagkasakit o kaya na-disgrasya ka. Sabi ng iba, ay, pinalo ni Lord. Yan ang nangyari. Kasi matigas ang ulo sa Panginoon. Pinalo ng Diyos. I tell you, hindi ka pinapalo na ng Diyos. Kasi ang lahat ng palong para sa'yo, ibinigay na kay Jesus sa krus. Bakit nangyari yung pastor? Kasi once na ikaw ay nakagagawa ng mali, nalalabas ka doon sa kalooban ng Diyos, si Satanas nakakagawa sa'yo. Hindi si Lord ang gumawa ng masama. Kasi hindi siya gagawa ng masama. Amen ba? Pero kapag ikaw ay lumabas sa kanyang kalooban, doon nangyayari, natatouch ka ng kaaway. Nakikinig pa ba kayong lahat? Pero as far as God is concerned, laging mabuti ang ginagawa niya sa'yo. Kaya yung sinasabing, ay nagkasakit kasi pinalo ng Diyos. No, hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun. Wag mong ilagay yung sa Diyos. Gawa ng kaawa yun. Amen po ba? Nililinaw po natin at gusto nating lagyan ng diwa ng biyaya ang lahat ng mga bagay na pinag-uusapan natin sa tahanan ng Panginoon. Pero nilalagyan din po natin ng isang banda para sa ganun, maging malinaw po sa ating lahat ang mga bagay na pinag-uusapan natin sa biyaya. Kasi baka isipin natin puro biyaya, kahit na manloko, mandaya, gumawa ng mga ganito, okay naman, nasa biyaya. But I tell you, there is a consequence with regards to the law of the land. Nakikinig pa ba tayong lahat? Pero hindi si Lord ang gumagawa ng masama sa atin. Ito po ay dahil sa mga consequence dito sa ibabaw ng daigdig. Pero si Lord laging nagmamahal sa iyo. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. At sabihin mo sa Kanya, hindi na magbabago yon. Ayan. Palakpakan nga nating malakas ang Panginoon. Amen. Grabe ang biyaya ng Panginoon.
Kaya nakatutuwa pag pinag-uusapan ng biyaya ng Diyos. At magpakalalim tayo sa biyaya, pag-ibig at kabutihan ng Panginoon. Habang lumalalim ka diyan, gumaganda buhay mo. Habang lumalalim ka diyan, nakikita mo ang bait-bait ng Panginoon. Kasi ngayong panahon na ito, season na to, lahat ng mga ginagawa sa atin ni Lord pawang mga mabubuti. Sapagat sabi nga ng Romans chapter 2 verse 4, it is the goodness of God that will lead people to repentance. It is the goodness of God that will lead people to repentance. Itong kabutihan, pag-ibig, biyaya ng Diyos ang siyang nagiging dahilan na tayo pong lahat ay magsipagbago na ng kaisipan at tumalikod na sa anumang bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Amen po ba? I want to speak about the financial greatness. Kasi gusto ng Panginoon na ang ating mga pananalapi ay maging maganda, masagana. Amen po ba? Amen po ba? Gusto mo bang sumagana? Kung sa makatwid, para sa iyo to, kung ayaw mong sumagana, gusto mong manatiling mahirap, nananampalataya kay Lord, pwede rin po yun. Pwede naman pumunta sa langit ng mahirap at pulubi. Pwede po. Amen po ba? Pero masarap pumunta sa langit na natamasa natin na maganda ang buhay natin sa ibabaw ng lupa. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Amen po ba? Masarap yung nandito ka sa daigdig, nagiging pagpapala ka sa buhay ng iba kasi naranasan mo how God has blessed you in the area of your finances. Kaya ito po yung pinag-uusapan natin. Amen po ba? Kaya nga, lagyan natin ng financial correctness. Ituwid natin ang mga dapat ituwid sapagat it will lead to financial greatness. Amen po ba? Babasahin ko po uli yung aklat ng Malakay sapagat ito po ay tinatalakay ko with the, sabi nung isa naming nakasama si Pastor Junior, pag ikaw ay tumatalakay ka buhat sa Bible kahit sa lumang tipan, tiyakin mo na maipakita mo ang ginawa ng Panginoon. Amen ba? Maipakita mo ang biyaya ng Diyos. Amen po ba? Nandyan po ba kayong lahat? Kasi hindi naman sinabing wag na nating basahin itong lumang tipan. Pero once na tayo po ay tumalakay sa lumang tipan, talakayin po natin ito with the grace, with the lens of the grace of God. Ibig sabihin yung salamin mo, salamin ng biyaya ng Diyos. Nakikinig pa ba tayong lahat? Kaya nga po, basahin muna natin yung Malakay chapter 3 verse 6 to 12. Tagalog version of the Bible. Lahat ng nakikinig, magsabi ng Amen. Verse 6. Sundan po ninyo ako sa inyong mga Bible. Malakay chapter 3 verse 6. Ako si Yahweh at hindi ako nagbabago. Kaya nga may pag-asa pa kayo, kayong mga inapo ni Jacob. Tulad ng inyong mga ninuno, kayo'y tumalikod sa aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ang pagtingin ko sa inyo, sabi ni Yahweh. Itinatanong ninyo, ano ang dapat naming gawin upang makapanumbalik sa iyo? Ang tanong ko na may matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit dinadaya ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikapot, mga handog, isinumpa ko kayong lahat sapagat ako'y dinadaya ng buong bansa. Ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko na padadala ng salot ang inyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Sa gayon, sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam tirahan ang lupain ninyo. Ito ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Binigyan natin ng pansin nung nakaraan, yung number one. Number one, okay? Financial greatness happens when you recognize that God is the God of all grace. Magkaroon ng financial greatness, kasaganaan sa ating mga buhay at pananalapi, kapag kinilala natin na ang lahat ng bagay ay dahil sa biyaya ng Diyos. Yung naniniwala doon, magsabi ng Amen. At nais kong ipundasyon tayong lahat dito sa biyayang ito, na ang lahat ng bagay sa buhay natin ay dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Dumating ka sa daigdig, nagkaroon ka ng husay, talino at galing, at lahat ng bagay na nasa iyo ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ang iyong tagumpay, ang iyong kasaganaan, ang iyong kaunlaran ngayon, ikaw man ay nagkakaroon ng maraming tagumpay, paunlad ka ng paunlad, biyaya ng Diyos yan. Amen po ba?
Huwag mong ipagmalaki ang iyong sarili, sapagkat yan ay naganap dahil sa biyaya ng Diyos sa iyo. Ang lahat ng nasa iyo, karunungan, anointing, connections, opportunities, whatever you have in life, all are by the grace of the Lord. Amen po ba? Amen po ba? Dapat mong tandaan yan, itanim mo sa sarili mo, sapagkat kapag yan ang iyong naging pundasyon, magiging maganda pa ang mga darating na araw ng buhay mo. Pagtitiwalaan ka pa ni Lord ng marami. Amen po ba? Bakit ko po nasabi na merong biyaya doon sa aking sa verse 6? Sa chapter 3 verse 6, tingnan nyo po, babasahin ko lang. Ako si Yahweh at hindi ako nagbabago. Kaya nga, may pag-asa pa kayong mga inapo ni Jacob. Sabi po doon, babasahin ko po yung English version. Meron po ako nais na bigyan ng pansin. Chapter 3 verse 6, ito pong sabi. I, the Lord, do not change, so you, descendants of Jacob, are not destroyed. Sabi ako, hindi nagbabago. Kaya nga kayo mga inapo ni Jacob ay hindi pa kayo nalulupig sa panahong ito. Bakit? Dahil ang Diyos ay puno ng biyaya. Sapagkat kung hindi gagamitan ng Diyos ng biyaya, itong mga taong ito ay matagal nang nilipol ng Diyos. Matagal nang pinarusahan ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat ganyan sa ilalim ng batas. Sa batas ni Moises, pag sumunod ka, pagpapala. Pag ikaw ay sumaway, sumpa. Nasa batas po yung malakay. Nakikinig po ba kayong lahat? Pero, kahit na nasa ilalim sila ng batas ni Moises, ang biyaya ng Diyos ay nandoon pa rin. Amen po ba? Sabi niya, I am the Lord, I change not. Kaya nga sa panahon ni Abraham, nandun ang biyaya ng Diyos. Sa panahon ni Moises, nandiyan pa rin ang biyaya, hindi pa rin nawawala. Kaya nga ang biyaya ng Diyos ay sa lahat ng panahon. Lalo na ipinaranas at ipinakita sa atin ang kanyang biyaya nung mamatay si Jesus sa krus para sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen ba? Kaya nga ang lahat ng bagay, we need to recognize, yamang dito ay pinapahayag na ang Diyos ay Diyos ng biyaya, recognize it, that everything in your life is by the grace of God and through the grace of the Lord. Amen po ba? Walang bagay sa iyo ang hindi dahil sa biyaya ng Diyos. Lahat biyaya ng Panginoon. Whatever you have, biyaya ng Diyos. Ikaw man ay malusog ngayon, malakas. Ikaw man ay gumaganda ang buhay mo, maraming nagbibigay ng pabor sa iyo, biyaya ng Diyos ang lahat ng iyan sa buhay mo. Amen po ba? Sabihin mo sa sarili mo, biyaya ito ng Diyos. Ano man ang narating mo ngayon, biyaya ng Diyos. Kaya nga there are times tayo po ay ginagawa ni Lord na minsan hindi kagad tayo nagtatagumpay kasi tinatanggal niya yung mga ego natin, tinatanggal niya yung kayabangan po natin. Minsan pag puro tayo tagumpay, yumayabang tayo. Akala natin sa ating sarili yon. Kaya there are times minsan dumarating tayo sa mga pagkakataon na minsan na bumababa tayo, nagkakaroon ng ilang failures kasi gusto ni Lord alisin at alisin ang mga pride sa ating mga buhay. At sa ganun, makilala natin, ang lahat ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Nung unang 3 taon ko sa iglesyang ito, ang dami kong problema. Hindi ko kaya. Taragang quit na ako, nag-resign na ako. Ayoko na po, resign na ako. Pero sa biyaya ng Diyos, nakapanatili, napagtagumpayan, at pagkaraan ng lahat ng iyon, sabi ko, Panginoon, biyaya niyo po ang lahat ng ito. Sapagat nung panahon na yon, nag-resign na po ako sa church na no. Umayaw na po ako. Ayoko ng pagpastoran nito, hindi ko na kaya. Sobras, ang luhang inubos ko rito. Talagang quit na ako, hindi ko na kaya. Pero nagkaroon ng ano noon, manatili ka lang muna habang pinagpe-pray namin. Kung ano yung kalooban ng Panginoon. At along the way, ginaid din ako ng Panginoon, what must I do? Kung ano yung mga dapat kong gawin. At kung nagtagumpay man, sabi ko, Panginoon, hindi ako ito. Sapagkat kung ako ito, talagang hindi, ayoko na. Pero sa biyaya ng Diyos, nanatili, napagtagumpayan, at nakarating sa estadong ito, sabi ko nga, ang lahat ng ito ay dahil sa masaganang biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, ang buhay mo ay puno ng biyaya ng Diyos. Amen ba? Kaya nga, uunlad ka, gaganda buhay mo. Amen. Kasi puno ka ng biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Pangalawa na binagyan natin ng pansin ng nakaraan, financial greatness happens when you return back to the Lord our God.
Kaya nga ang sabi po sa verse 7, return to me and I will return to you, says the Lord Almighty. Mga kapatid, bumalik tayo sa Kanya. Siya ang source ng lahat ng bagay. Amen po ba? Amen po ba? Meron kang mga setbacks, failures, bumalik ka sa Kanya. Maging ang aspeto ng iyong buhay at kabuhayan, ilagak mo sa Panginoon. Si Lord ang may-ari ng lahat ng bagay. Huwag mong angkinin ang nasa iyo. Pagka pinagkatiwala sa iyo ni Lord yan. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga ang sabing ganito, paano kami sabi, return to me, return back to God. Bumalik tayo sa Kanya. Sa Kanya namang galing ang lahat ng yan. Wala kang dala nung dumating ka sa daigdig, wala ka rin may uuwi. Kahit gano'ng karami ang bahay mo, kahit na gano'ng karami sasakyan mo, kahit na gano'ng milyon-milyon ang mailagay mo sa bangko, hindi mo maiuwi sa langit. Wala nang silbi sa langit yun. Amen po ba? Walang peso sa langit, walang dollar sa langit. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga dapat natin kilalanin, Lord, lahat ng ito sa iyo to, Panginoon. Amen po ba? At pag na-recognize natin ang ganyang bagay, sabihin natin, Lord, dahil sa iyo to, gagamitin ko to para sa iyong kalwalatian. I will use this for your glory kasi binigay mo sa akin to dahil sa inyong masaganang biyaya. Return to God. Nakikinig po ba tayong lahat? Lahat ng nakikinig, magsabi ng amen. Lumapit tayo sa Kanya, bumalik tayo. Ang totoo mga kapatid, dito sa lumang tipan, ang sabi, return to me and I will return to you, says the Lord. Bumalik ka sa akin, babalik ako sa iyo. Lahat ng nakikinig, magsabi ng amen. Pero alam niyo po ba, sa bagong tipan, ang Panginoon ang siyang unang humanap sa atin. Amen po ba? Siya ang unang humanap sa atin. Sa lumang tipan, hanapin mo siya, papakita siya sa iyo. Pero sa bagong tipan, siya na ang unang naghanap. Hinanap ka ng Panginoon. Amen ba? Kaya nga sabi ng John 15, you have not chosen me. Ako ang pumili sa inyo. I have chosen you. Amen po ba? Basahin niyo po yung sa book of John, chapter 15. Sabi niya, you have not chosen me, I have chosen you. Anong ibig niya sabihin? Ako ang unang gumawa ng paraan para makalapit ka sa akin. Hinanap kita. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, Luke 19, na I came to seek and save that which was lost. Pumunta ako para hanapin yung mga nawawala. Nakikinig po ba tayong lahat? Mga kapatid, nahanap ka ni Lord. Amen ba? Bago mo pa siya hanapin, siya ang unang naghanap sa iyo. Bago ka pa bumalik sa Kanya, siya muna ang unang lumalapit sa iyo. Ganon ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat. Amen po ba? Kasi gusto niyang gumawa sa buhay mo. Gusto Kanyang punuin ng pag-ibig. Gusto Kanyang punuin ng kabutihan. Sa ganon, pag naranasan mo ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos, wala kang ibang magagawa kundi mahalin siya at gumawa ng mabuti sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Lahat ay nagsisimula lagi sa Panginoon. Amen po ba? Mahal mo si Lord kasi una kang minahal ng Panginoon. Naging mabait ka kasi naging mabait muna sa iyo si Lord. Nilagyan ka niya ng kabaitan sa puso mo. Amen ba? Kung hindi mo kayang maging mabait, Lord, I need your grace. Bigyan mo ako ng kabaitan, Panginoon. Hayaan mong madama ko ang kabaitan mo, Panginoon. Pag nadama mong mabait si Lord, magiging mabait ka. Nandyan po ba kayong lahat? Tingnan niyo po yung mga anak na lumaki sa pamilyang mababait. Mas maraming porsyento magiging mabait yung batang yon. Kasi ang nakita niya sa pamilya na puro kabaitan. Pag may nagkamali, nagpapatawaran. Amen po ba? Pag may nag-aaway, pinagkakasundo at pinagpapatawaran sa isa't isa. Pag gano'n ang kinakalakihan ng bata, yun din ang dala-dala niya. Bakit yung iba? Yung ibang bata, palaban. Bakit? Nakita niya sa pamilya, puro awayan. Puro away, palaban, labanan. Kaya paglaki niya, palaban din siya. Kasi yun ang nakita niya. Kaya si Lord, anong gusto ipakita sa atin ni Lord? Pag-ibig, kabutihan, kagandahang loob. Bakit? Para mahirati ka ron at yun ang maging linya ng iyong pamumuhay. Amen po ba? Nakikinig pa ba lahat? Kaya nga lagi natin sinasabi ang isang dakilang katotohanan, biyaya ng Diyos, pag-ibig ng Panginoon. Before we have returned to God, siya muna ang unang naghanap sa ating lahat. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Tingnan niyo po yung prodigal son, nagkasala, lumayo sa ama, pero nung bumalik, nakita kagad ng tatay. Kasi nung nakita ng tatay, matagal nang inihintay ng tatay. Amen po ba? Lahat ng masaya magsabi ng amen. Mga kapatid, financial greatness ay mangyayari sa ating mga buhay
Pag marunong tayong lumapit sa Panginoon ng buong puso. Lord, I come to you. Amen po ba? Lahat ng masaya magsabi ng amen. Si Lord laging bukas. Nagkamali ka man, just come to Him. Makikita mo how the Lord will love you, bless you, comfort you, at gusto niyang sumagana ka, pagpalain ka. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Lahat ng masaya magsabi ng amen. Mga kapatid, gusto ni Lord sumagana ka. Gusto ni Lord umunlad ka. Bumalik ka sa Kanya. Huwag mong akalain lahat ng nasa iyo ngayon ay sa iyo. Kay Lord yan. Nakikinig po ba tayong lahat? Lord, sa iyo po ang lahat ng ito. Bigyan mo ako ng karunungan, paano ito mapapamahalaan. At kapag kaganyan ang puso't kalooban mo, lalo kang pagpapalain ng Diyos. Lalo kang pagpapalain ng Diyos. Hindi madamot ang Panginoon. Gusto niya, alam niyo si Lord, gusto niya, it is the nature of God to bless people. Amen po ba? Gusto kang pagpalain ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, gusto kang pagpalain ng Diyos. Amen po ba? Sige, palakpakan nating malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, nais ko pong bago ako pumunta sa pangatlo, nais ko pong bigyan ng pansin itong si Isaac. Alam niyo po si Isaac, di ba nagtanim siya, umani siya ng makasandaang ibayo? Natandaan niyo po ba yon yung ating tinalakay nung minsan, Genesis 26? Gusto ko makita ninyo na ang blessing ni Isaac ay biyaya sa kanya ng Diyos. Biyaya po sa kanya. Bibigyan ko po sa inyo ng pansin. Genesis 26 verse 5. Sapagat nais ko rin ipakita sa ating lahat ng mga tinatamasa natin na pagpapala ay biyaya sa atin ng Panginoon. Genesis 26 verse 5, ganitong sabi. Yung nakikinig sa akin, magsabi ng amen. Genesis 26 verse 5, ganitong sabi ng Diyos kay Isaac. Pagpapalain kita dahil kay Abraham, pagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Ang sabi po ng Panginoon kay Isaac, Genesis 26 verse 5, pagpapalain kita dahil kay Abraham. Sabi ng English version, basahin ko lamang po. Because, verse 4 muna, I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and will give them all these lands, and through your offspring, all nations on earth will be blessed, because Abraham obeyed me. Pinagpala silang lahat, kasi sinunod ako ni Abraham. Kaya itong si Isaac, pinagpala siya, because of Abraham. Sabihin natin, because of Abraham. Si Isaac, bago pa siya nagtanim, binless na siya ng Diyos. Sabi ng Diyos, you are blessed because of Abraham. Amen po ba? Pagkatapos nun, pagkatapos siyang tumanggap ng kapahayagan na siya ay blessed because of Abraham, saka siya nagtanim. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nung na-receive niya yung sa verse 5, na siya ay blessed, you are blessed because of Abraham. Pinagpapala kita dahil kay Abraham. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pagkatapos nagtanim siya. Sa verse 10, verse 11 hanggang verse 12, nagtanim siya at sumagana siya. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nagtanim siya, mga kapatid, na binagpala na muna siya. At dahil sa kanyang pagpapalang tinanggap, nung nagtanim siya, pinagpala talaga ng Diyos. Umunlad ang kanyang ginawa. Bakit? Kasi binless siya. Lahat ng nakikinig, magsabi ng amen. Kaya nga po tayo, sinasabi natin, we are blessed with all spiritual blessings in Christ. Kay Kristo, you are blessed. Amen po ba? Sabi mo sa sarili mo, I am blessed. Sabi natin, because of Jesus. Walang problema, pinagpala ka. Pero, pag pinagpala ka, gamitin mo yung anointing na yun para gumawa. Amen po ba? Kaya itong si Isaac, nung ma-receive niya yon, pagkaraan niyang ma-receive na siya ay blessed, gumawa rin siya. Nagbungkal siya ng lupa, nagtanim siya ng binhi. At yung naging bunga noon at siya'y sumagana, yun ang bunga ng pagpapala. Sabi ng aklat ng Kawikaan, the blessing of the Lord makes one rich
and He adds no sorrow with it. Amen po ba? Kaya blessed ka, dapat yung blessing na tinanggap mo, igawa mo yung kamay mo. Ayon sa patnubay ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Si Isaac, hindi siya nanatiling, ay, blessed na naman ako eh. Hindi na ako magtatanim. No, nagtanim siya. Tayo pong lahat, because of Jesus, we are already blessed. Pero kinakailangan mo rin magtanim ng seeds. Kaya nga 2 Corinthians 9, merong bread at merong seed. Kinakailangan yung seed itanim mo. Amen po ba? Oo, you are blessed in Christ. Pero para lalong sumagan at yumaman ang buhay mo, magtanim ka. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya pag binasa nyo po in Genesis 26, basahin nyo. Binless muna siya sa verse 5. You are blessed because of Abraham. Pero sa verse 10, 11, 12, nagtanim po siya at umani siya ng sagana. Bakit siya umani ng sagana? Kasi binless po siya. May nagpala sa kanya. At tayo pong lahat ay pinagpala na ng Diyos kay Kristo Jesus. Amen po ba? At ang mga hinahawakan ng kamay mo, be blessed ng Panginoon. Uunlad ka, sasagana ka, maniwala ka lang. Amen ba? You are not cursed anymore. Pero kinakailangan yung gawa ng kamay mo, ayusin mo at gawin mo. Sapagkat blessed ang mga kamay na yan. Amen po ba? Pwede bang taas ang mga dalawang kamay? Lord, ang mga kamay na ito ay pinagpala ng Diyos. Higit sa lahat, pinagpala ang puso at ang buhay ng bawat isa. At lahat ng hahawakan ng kamay na yan ay blessed and forever blessed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Magsabi tayong amen at palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Blessed! Amen po ba? Blessed po tayo. Dapat pag gumagawa ka, you must remember and you must put in your heart that I am blessed in Christ. I am blessed. Itong gagawin ko, pinagpala ito. Kasi pinagpala na muna ang aking espiritu at kaluluwa. Amen po ba? At yung hinahawakan ng kamay mo, lalong pagpapalain. Pastor, nung wala pa yung mga sinasabi mo, pinagpala na ako. Ngayon, lalo ka pang pagpapalain. Amen po ba? Lalo pa, masigit pa, sobra-sobra pa sa inaakala mo, maniwala nga. Dagdagan mo ng matinding pananampalataya sa ginawa ni Jesus para sa'yo. At makikita mo, lalong blessed. Kung naging milyonaryo ka noon, ngayon naniwala ka that you are blessed in Christ, magiging multi-millionaire ka naman ngayon. Amen po ba? Dahil sa Panginoon. Pangatlo, sa verse 8, when you release into the lives of people correct, excellent portions of what God has given and entrusted to us, magkakaroon ng financial greatness. Financial greatness happens when you release into the lives of people correct, excellent portions of what God has given and entrusted to us. Dapat magtuto tayong magbigay. Amen po ba? Pagka sinabi ni Lord, taniman mo yung buhay ng tao yun, taniman mo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Sinasabi ng banal na kasulatan, magdala tayo sa templo ng ating mga ikaputandog, taniman natin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? If you are serious na ikaw ay sumagan at umunlad at yumaman at gumanda ang iyong finances, gawin mo. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Kaya sabi niya sa verse 8, ang tanong ko na, may matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit dinadaya ninyo ako sa paanong paraan, sa mga ikapo at mga handog. Mga kapatid, learn to release. Yung para sa Diyos, para sa Diyos. Amen po ba? Nandyan pa po ba kayong lahat? Huwag kang manghinayang. Huwag kang manghinayang. Sapagkat babalik yan sa'yo ng sobra-sobra. Gagaang ang buhay mo, gagaang ang pananalapi mo, gagaang ang kabanyaman mo. Gusto nyo po ba mabigat yung bulsa nyo, mabigat yung pananalapi nyo? Di ba ang sarap ng magaang ang pananalapi? Magaang ang daloy ng pagpapala? Mga kapatid, mangyayari lang yan. Magkakaroon ng financial greatness. It will happen when you release into the lives of people correct, excellent portions of what God has given and entrusted to you. Yung binigay ng Diyos, galing lahat yan kay Lord. Amen po ba? Alam niyo po kasi ang hirap magbigay pag inisip mong galing sa'yo. Pinagpaguran mo, pinagpawisan mo, ibibigay ko lang ba? Kaya nga sinasabi ko kanina, lahat ng nasa iyo, lakas mo, karunungan mo, anointing mo, lahat galing kay Lord. Kasi mahirap magbigay pag inakala mong galing lahat sa iyo yan. Pinagpagalan mo yan, pinagpuyatan mo yan, pero ang lakas mo, karunungan mo, anointing mo, gift mo, talent mo, lahat galing kay Lord.
connection mo, opportunities, mga customer na dumating sa'yo, galing lahat kay Lord. Sabi nga nung isang nabasa ko, nagpo-post siya sa Facebook. Sabi niya, yung doon daw, may tindahan daw siya. Sabi raw sa paligid, matumal ngayon, matumal. Sabi niya, halos isang maghahapon na, wala pa akong benta. Pero sabi niya, Lord, I believe, I'm favored, I'm blessed. Sabi niya, may bumili sa akin isang tao. Yung isang taong bumili sa akin, katumbas ng isang araw na kinikita ko. Isang tao lang. Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? Mga kapatid, may pagpapala. Nandiyan po ba tayong lahat? We are blessed. Amen po ba? Sabi niya, yung inaakala kong, yung sinasabi nilang matumal, walang benta. Pero ako, isang tao lang ang pinadala ni Lord. Sold na yung kita ko sa loob ng isang araw. Isang tao lang. Amen po ba? Mga kapatid, si Lord, gusto niya tayong dalhin sa financial greatness ng ating mga buhay. Paangat pa tayo ng paangat, pabless pa ng pabless ang ating mga buhay. I-set up mo ang puso't kalooban mo sapagat si Lord gusto kanyang lalong pagpalain at umunlad ang buhay mong ito. Lahat ng masaya, magsabi ng amen at pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Basta, yung sabi ni Lord na i-release mo. Sa Kanya naman yan. Pag sabi niya yung 10% i-release mo, release it. Yun naman ang sinasabi ng Kanyang salita. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Yung sinabi niya, sinabi niya. Binigyan niya tayo ng biyaya para maging masunurin. Binigyan niya tayo ng biyaya para magkaroon ng karunungan. Binigyan niya tayo ng biyaya para maging bukas ang puso at maging bukas ang palad. Then do it. Makikita mo, gagaang ang buhay mo. Gagaang ang pananalapi mo. Gagaang ang takbo ng iyong pamumuhay sa araw-araw. Pag ginawa mo ito, at unti-unti makikita mo, your finances is moving from another level of greatness to another level of greatness. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Hindi ko makakalimutan yung sabi ng isang kaibigang pastor. Sabi niya, pastor, ako nagpipray ako ng mga mayayaman na dumating sa church. Sabi ko, pastor, ako hindi ako nagpipray ng mayayaman. Nakikinig mo ba kayo lahat? Ang pinagpe-pray ko, yung mga miyembro ko magsiyaman. Amen po ba? Kasi mga mayayaman na pumasok, minsan tumataas ang ere. Pero yung mga nagsimula sa wala, pero pinayaman ni Lord sa loob ng tahanan ng Diyos, yun ang mahuhusay. Hindi niyan makakalimutan ang gawain ng Diyos. Dito ako tinaguyod ng Diyos, dito ako pinagpala ng Diyos. Amen po ba? Dito ako pinalago ng Diyos, dito ako umunlad sa lugar na ito. Amen po ba? Kaya ako po'y nagdideklara, lahat po tayo magkakaroon ng financial greatness. Yayaman po tayo, uunlad po tayo. Amen po ba? Amen po ba? Lahat ng mayayaman magsabi ng amen. Pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Amen! Naniniwala tayo rin bakit? Sapagkat namatay si Jesus para sa ating pagyaman. 2 Corinthians 8:9, siya'y mayaman naging mahirap upang sa kanyang kahirapan tayo magsiyaman. Yan ang isang katotohanan kung bakit sinasabi nating yayaman tayo. Uunlad tayo. Amen po ba? Lahat ng masaya magsabi ng amen. Kaya nga mga kapatid, release to increase. Release mo lang. No? Tanim mo lang. At makikita mo, pag itinanim mo, tutubo yan. Magugulat ka. Nakikinig pa ba tayong lahat? Huwag mong hayaang yung pagtatanim mo, hadlangan ni inuman. Hayaan mo magkapagtanim ka. Lahat ng masaya, magsabi ng amen. At higit sa lahat, lagi kong sinasabi mga kapatid, mangarap ka. Pag nangarap ka, isama mo ang tahanan ng Diyos sa iyong pangarap. Huwag lang puro tahanan mo. Sama mo ang tahanan ng Diyos sa pangarap mo. Kasi pag tahanan mo lang, konti lang, ang liit lang ng pangarap mo. Lakihan mo, isama mo ang tahanan ng Diyos. Lord, payamanin mo ako, tutulungan ko ang tahanan mo ito. Amen po ba? Pagpapalain ko ito, i-bless ko itong tahanan ito. Amen po ba? Lalo itong gaganda, magiging matagumpay kasama ang Panginoon. I-bless mo ako, Lord. Gusto kong pagpalain ang tahanan mo. Pagka ganyan ang heart's cry mo at talaga namang totoo sa puso mo, walang magagawa si Lord, kundi talagang buhusan ka ng pagpapala. Amen po ba? Mga kapatid, maraming mga pagpapalang paparating sa atin. Amen po ba? Kaya ipinapaalala ni Lord, huwag kakalimutan ang tahanan niya.
Saan ka man mapunta, napunta ka man sa Saudi, sa Hong Kong, o sa iba't ibang lugar, do not forget the house of God. Nakikinig po ba kayong lahat? Ito po ang isang dakilang katotohanan na ako'y natutuwa naman. Karamihan na nag-a-abroad, hindi nila nakakalimutan ang kanilang tahanan. Kaya yung mga nag-a-abroad, pag dating nila sa Pilipinas, una kaagad nilang kinakalinga ang kanilang pamilya at ang kanilang tahanan. Maganda po yan. At ako po'y saludo dyan. Amen po ba? Ipagpatuloy natin yan. Pero, sana, pagkagaling natin, alalahanin naman natin ang tahanan ng Panginoon. Amen po ba? Kung may pasalubong ka sa tahanan mo, dapat may pasalubong ka rin sa tahanan ng Diyos. Nakikinig pa ba kayong lahat? Mag-a-abroad kayo. Amen ba? Pagpapalain kayo ng Diyos. Ngayon, Pastor, ako po'y nagkulang sa Diyos. Hindi po ako nakapagdala ng pasalubong sa tahanan ng Diyos. Next time, marami pa naman panahon. Mahalaga, nandito ka. Amen po ba? And we love you with the love of the Lord. Amen po ba? Secondary lang yun. Ikaw ang pinakamahalaga. At sa akin, pinakamahalaga, nandito ka sa tahanan ng Panginoon. Secondary lang yung mga kaloob. Pero sa isang banda, kailangan mo rin magkaloob. Isama po natin ang tahanan ng Diyos. Amen po ba? Maaring ikaw, nandito ka lang sa Pilipinas, kung nagtatrabaho ka, Lord, itong ani ko, bless mo ito, sapagkat gusto ko maging pagpapala ito sa tahanan ng Diyos. Yung isang kapatid nga, pumunta sa akin, isang kapatiran, nung isang araw, bago ako umalis, nung last, nagsishare siya sa akin. Mga pangarap niya para sa tahanan ng Diyos. Amen po ba? Nandyan po ba kayong lahat? Alam niyo po, lahat na nakikinig magsabi ng amen. Alam niyo po, minsan, kahit wala naman yung mga pagpapala, pero yung marinig mo lang yung mga taong nangangara para sa tahanan ng Diyos, tuwang-tuwa ka na. Amen po ba? Ako nga noon, nung pinagpe-pray yung kotse na yon, tuwang-tuwa na ako noon. Tuwang-tuwa na ako. Wala pa yung kotse, tuwang-tuwa na ako. No, na para bagang sarap pakinggan. Ganon din mga kapatid sa inyong lahat. I love you all with the love of the Lord. Mahal po tayong lahat ng Panginoon. Amen po ba? But God wants to bless us para maging daluyan po tayo ng pagpapala. Ang iglesia po natin ay tinawag na forever blessed. And we are forever blessed to be a blessing forever. Kaya nga yung term na we are blessed to be a blessing, ang sa atin, it's a blessing to be a blessing. Amen po ba? Pagpapala, ang maging pagpapala. Amen po ba? Masarap magpala. Kaya pumunta ako sa Bicol, puro mahihirap yung dinatna namin doon. Wala naman silang maibigay, kami pa nagbibigay. Napunta ako rin sa isang kapatid, yung kanyang asawa may sakit. Imbis na siya magbigay sa akin, ako nagbigay. Sabi ko, Panginoon, dito mo kami tinawag, forever blessed kami. Kinakailangan maging pagpapala kami. Amen po ba? Pag nakikinig ako ng mga mensahe ng biyaya, sabi ko, Panginoon, ang mga turo nila, tungkol sa lalalim ng biyaya nila, talagang ba't ako ibang mensahe ko? Puro mensahe ko, great harvest. Puro mensahe ko, great blessing, mga grand harvest, mga pagpapala, fruitfulness. Sabi ko, Panginoon, parang gusto ko yung katulad nila. Ang lalalim nilang magturo tungkol sa love of God, grace of God. Kaya lang ina-assure ako ni Lord. Kaya nga binigay ko sa iyo, pangalan forever blessed para magpahayag ka na may blessing sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Minsan naiingit ako sa kanila, ibang turo nila, ang lalalim ng mga doktrina, teaching nila. Pagdating sa akin, puro pagpapala. Wala, doon tayo nidala ng Panginoon Amen po ba? Amen po ba? At pag dinideklara natin ang pagpapala, dumarating ang pagpapala. Ano man pinag-uusapan natin, dumarating. Amen po ba? Pinag-uusapan natin ng financial greatness, dadating yan, dadalo yan. Amen po ba? Buksan mo lang ang puso mo sapagkat piniprepare ka ni Lord for great financial greatness of your life. You will be blessed with more financial blessings than ever before. Sa mga panahong ito, mas higit kaysa dati, ang pagpapalang nilalaan sa iyo ng Panginoon. Lahat ng naniniwala magsabi ng amen. At pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Amen! Number 4. And chapter 3, verse 9, financial greatness happens when you realize that you are no longer in a state of curse, but in a state of blessedness. Babasahin ko po. Makinig po kayong maigi.
Grabe. Hallelujah. Nandyan ba po ba kayo lahat? Grabe kasi ang biyaya ng Diyos eh. Amen po ba? Basahin ko po yung verse 9. Sabi rito. English version of the Bible. Verse 9. You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Sabi po ng King James Version, you are cursed with a curse. Sabi ng English Version, you are cursed with a curse. Ang Diyos nung pinagpala niya si Abraham, sabi niya, you are blessed with a blessing. Ikaw ay pinagpapala ng pagpapala. Pero dito naman sabi, ikaw ay cursed with a curse. Sabi po ng isang nakausap ko, Pastor, ganito yan kung bakit dobling curse ang binanggit doon. Alam niyo ba na mga perang dumarating sa atin, nakikinig po ba kayong lahat? Alam niyo ba ang mga perang dumarating sa atin, ang pag-ibig sa perang yan, yung mga pera na yan, may kasamang curse yan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pero, yung curse po niyan ay nawawala pag inilagay natin sa kamay ng Panginoon. Kaya nga pag ibinigay mo dyan yung ikasampung bahagi, yung 90% nagiging holy na lahat, nagiging blessed na lahat. Sapagat anumang bagay, isang buong bagay, alam mo, isang cake, yung isang bahagi nun, inoffer mo kay Lord, yung buong cake nagiging malinis. Bakit po tayo? Bakit po tayo binless ng Panginoon? Upang sa ganun, lahat ng hawakan natin maging blessed. Pero nagiging blessed yan. Pag kinuha natin yung portion na yun at ibinigay natin kay Lord, nagiging blessed ang lahat ng yan. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, Jesus has blessed us. You are blessed. Amen po ba? Amen po ba? Pero yung dumarating sa yung pera, may curse po yan na kinakailangang ma-blessed po. At nagiging blessed yan at nagiging holy pag ibinigay mo yung karapat-dapat para sa Panginoon. Yung 10% of that, ibinigay mo sa Panginoon. Yung 10% na yun na binigay mo kay Lord, nagiging holy ang kabuuan ng pagpapalang nasa sayo. Are you listening? Ito pong isang dakilang katotohanan, mga kapatid. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Anumang bagay na para sa Panginoon, lalabas sa bulsa mo. Lalabas at lalabas sa bulsa mo. Kahit na ayaw mong ibigay yan, mawawala yan sa ibang paraan. May mga nakita akong ganyan. Yumaman, dapat nagbibigay ng 100,000 sa gawain ng Panginoon. Nanghihinayang silang ibigay. Nangyari, nasiswindle sila. Naloloko sila. Sayang ka ako. Meron akong kilala niya, ngayon nasa Manila na, nandun na sila nagbi-business. Nalaman ko ganun. Sabi ko, sayang. Kung yun sana naibigay sa tahanan ng Diyos, di sana malaki pa ang nagawa sa tahanan ng Panginoon. Amen po ba? Nandyan pa po ba kayong lahat? Ito ang isang dakilang katotohanan, mga kapatid. Miski kami, karanasan po namin yan. Nung kami bago-bago sa Panginoon, may mga pantights kami, hindi namin binibigay. Nawawala. Minsan, di namin malaman saan napunta. Kaya na may nagnakaw o na ano, nawawala. Bakit? Ang para sa Panginoon, para sa Panginoon. Kahit anong tago mo dyan, mawawala yan. Kasi para kay Lord yan eh. Are you listening? Are you listening? Pati minsan yung 90% naapektuhan. Bakit? Kasi yung 10% na sana magiging daluyan ng holiness at blessing sa 90%, hindi mo ibinigay. Pag ibinigay mo yung 10%, yung 90% blessed din and holy. Nakikinig pa po ba tayong lahat? Mga kapatid, nais ko pong i-recognize, kilalanin. Tayo pong lahat ay binless ng Diyos. Amen po ba? At lahat ng hawakan natin, pinagpapala ng Diyos. Igawad po natin ang para sa Kanya. At lalo tayong mabibless. Simulan mo, kapatid. Sa linggong ito, lahat ng darating sa iyo, itabi mo ang ikasampung bahagi. Ibigay mo sa tahanan ng Diyos. Kung ikay nililid na Lord, dagdagan mo ng offerings. Amen? Kung ang tumanggap ka sa loob ng isang linggo ng 500 pesos, tabi mo yung 50 pesos. Dagdagan mo ng 5 pisong offering. 50 pesos tithes, 5 pesos offering. Yung kabuang natitira, holy and blessed sa harap ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Ano mang para sa Panginoon, wag mong itabi, itanim mo. Pag itinanim mo, lalong mananagana, lalong magbubunga. Simulan mo. Amen po ba? Nandyan po ba kayong lahat? Lahat ng masaya, magsabi ng amen. Pwede bang palakpakang malakas ng Panginoon? Amen.
At ang isang magandang bagay, kapag ka ganyan ang relationship mo kay Lord, anumang bagay na dumating sa iyong pangailangan, hindi ka mag-aalala. Hindi ka magugulumihanan. Amen? Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Sapagkat alam natin na na-connecta natin kay Lord ang bagay na ito. Yung kabuuan na yon ay naging blessed at naging holy. And anytime na magkaroon tayo ng pangailangan, magaang ang puso't kalooban natin sapagkat alam natin, ang kamay ng Diyos ay kumikilos at nagpapala sa ating mga buhay. Amen po ba? Mga kapatid, nais ko pong sabihin, it's not about money, it's about your heart before the Lord. Hindi lang ito patungkol sa pera, ito'y patungkol sa puso mo sa harap ng Diyos. Amen po ba? Kasi kung kayo naman nagbibigay, masama sa inyong kalooban, I tell you, huwag kayo magbigay. Huwag kayo magbigay. Kasi hindi kayo aani. Bawa, nagbigay ka, 50 pesos, sama-sama ng loob mo. Tapos minumura mo si pastor, huwag ka na magbigay. Hindi ka aani. Huwag ka na magbigay. Amen po ba? Sinasabi ko to para sa iyo to. Amen po ba? Pero kung magbibigay kang lumabas ka na, masama pa loob mo, huwag ka na magbigay. Mahalaga, nakangiti ka pa rin sa akin. At kay Lord ka pa rin. Amen po ba? Mga kapatid, gawin po natin, sarap magbigay. Amen po ba? Nandyan po ba kayong lahat? Alam niyo po ang pinakamasarap na status ng buhay ang magbigay. Pinakamasarap po yan. Maaring masarap yung binibigyan ka, pero pinakamasarap nagbibigay. Amen po ba? Nakikinig pa ba kayong lahat? Pinakamasarap, hindi yung inililibre ka. Pinakamasarap, nanlilibre ka. Amen po ba? Kaya kung ikaw naman ngayon nililibre-libre ka, okay lang yun, walang problema yun. Ang sinasabi ko lang, mangarap ka na may sa isang araw, ikaw naman libre. Nakikinig pa ba kayong lahat? Masarap yung ganun eh. Mas masarap kumain na ikaw ang nanlibre kesa kumain na ikaw ang inilibre. Kasi pag ikaw lang ang nilibre, medyo titipirin mo yung mga subo mo. Nilibre ka nga lang eh. Pero pag ikaw ang nanlibre, walang problema kahit malaki subo mo. Amen ba? Di ba? Di ba? Masarap pag ikaw ang nanlibre. Amen po ba? Mas masarap kumain. Amen po ba? Pero yung mga inililibre, okay lang po yan. Walang problema. Manatili kayo. Pero mangarap ka, Lord, hindi lang maglalaon. Ako naman ang manlilibre. Amen po ba? Lahat ng pinagpapala, magsabi ng amen. Sige, palakpakang malakas ang ating Panginoon. Amen! Nais kong sabihin, kay Jesus, lahat tayo blessed. You are blessed in the Lord. Pinagpala ka kay Jesus. Amen po ba? At walang makasusumpa. No one can curse whom God has blessed. Wala nang makasusumpa sa pinagpala ng Panginoon. Kaya nga si Balak, sabi ni Balak kay Balaam, sumpain mong Israel para magkahirap-hirap. Sabi ni Balaam, paano kung susumpain ang pinagpala ng Diyos? Mga kapatid, ang pinagpala ng Diyos, hindi mo kayang sumpain. In the long run, yung sinumpa mo ganun, babalik pa sa'yo, tatalbugan ka. Nandyan ba kayong lahat? Sabi nga ni Brother Cesar, yung mga umuusig sa inyo, pagpalain nyo. Pag hindi tinablan ng pagpapala yun, babalik sa inyo, doble pagpapala nyo. Amen po ba? Pero yung binabato mo ng curse, pag hindi tumalab doon, babalik sa'yo. Kaya nga, sabi ng Panginoon, tingnan nyo, nagsabi ba ang Panginoon na sumpain natin sila? No, pagpalain natin sila. Amen po ba? Just release blessing, blessing, blessing. Lahat ng masaya, magsabi ng amen. At walang makasusumpa sa'yo kasi blessed ka ng Panginoon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka ni Jesus. Amen po ba? At tayo pong lahat sa Panginoon, we are in a state of blessedness. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Pag nagbibigay ka kay Lord, tandaan mo, nagbigay ka tulad ng pinagpala. Sapagat ang pagbibigay ng mga taong sinumpa. Pag sinumpa ka nga naman, paano ka naman makapagbibigay ng maganda? Sinumpa ka nga. Kaya nga si Lord, tinanggan niya tayo sa sumpa. Amen ba? Para sa ganon, blessed tayo. Whenever you give, give as you are blessed by the Lord. Nakikinig pa ba kayong lahat? Pag nagbigay ka, Lord, salamat na ibibigay ko ito kasi pinagpala mo ko. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat?
At minsan noon, katuruan natin noon, pag hindi ka nag-ikapo, sinumpa ka ng Diyos. Mali po pala yun. Sino tayong sabihang sinumpa sila, binless na nga sila ni Lord. Miss Keiko, mali rin, ganun din ang mga turo ko noon. Yung mga hindi nagtatay sa'yo, sinumpa kayo ng Diyos. Kaya nga lalong hindi makapagbigay, mga sinumpa eh. Nandiyan pa po ba kayong lahat? Give as you are blessed. Magbigay ka, na ikay pinagpala. Amen po ba? Kaya pag nagbigay ka, Lord, salamat. Nagbibigay ako kasi pinagpala mo ako. Yung mga pinagpala, malalaking magbigay yan. Pinagpala eh. Amen po ba? At yung yung mga pinagpala, pag nagbigay, masasaya. Pinagpala po ba kayong lahat? Pag nagbigay ang mga pinagpala, masasaya. Panginoon, salamat po. Nakapagbibigay ako ng ganito kasi pinagpala mo ako. Salamat po, Panginoon. Amen po ba? Pag ganyan ang confession mo sa buhay mo, lalo kang ibibless ng Panginoon. Amen po ba? Lalo kang pagpapalain ng Diyos kasi nakita niya, ikaw ay marunong mag-appreciate sa pagpapalang bigay niya sa buhay mo. At nais kong sabihin, ang pagpapala mo, hindi mananatiling ganyan. Palaki ng palaki, parami ng parami, pasagana ng pasagana, ang mga pagpapalang darating sa iyong buhay. Amen po ba? Ulitin mo sa katabi mo, you are blessed in Christ.